Kaibigan, isang kagalakan na makakasama ka namin dito sa programang Oras ng Pag-aaral, Hope Channel North Philippines. Isang pag-aaral sa salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kapanatagan ng iyong puso. Pagkakaroon ka ng masayang paglilingkod sa kanyang banal na gawain, sapagkat ito'y pagkakaroon ng tunay na pag-asa at pag-ibig at naghihintay sa malapit na parating ng ating Panginoong Jesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin dyan. Mula pa sa Bohol, sa Pangasinan, sa Cagayan, sa may Palawan, sa Talavera, Isabela, ganoon din sa Iloilo, sa Lanao, sa Bacolod, sa Rizal, dito rin sa Metro Manila, sa Batangas, Lucena, sa Quezon, ganoon din sa Mindoro, sa Cavite, sa Zambales, Pampanga, Caloocan, sa may Italy, sa Saudi Arabia, Canada, California, at sa buong Luzon, Visayas at Mindanao na hindi ko pa nababanggit. Pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos na siya ang may-ari at may-akda ng ating buhay. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section natin dito sa YouTube channel. At ganoon din sa mga nakikinig sa AWR, pagpapalain kayo ng Panginoon Diyos. At ganoon din sa mga nagbabahagi at nagsusulat dyan sa comment section at sa programang ito. Alam niyo kung bakit namin ginagawa ito? Na kailangan kayong sumulat, mag-comment at sasabihin ang inyong lugar para malalaman namin kung saan ito nakakarating ang programang ito, kung sino, at patuloy namin pinapanalangin ang bawat isa sa inyo na palalakasin kayo ng ating Panginoong Diyos. Sa ang ating mga kasama dito sa studio ay patuloy ating mga budihing, mga gwapong tagapagturo ng salita ng Panginoon Diyos. At una dito ay si Pastor Joe Orbe. Siya po ang ating data privacy dito sa officer dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Joe? Kagalakan ko, Pastor, ang maging kabahagi itong ating mapalad na oras ng pag-aaral. Ang pangalawa naman dito ay si Pastor Ray Salo. Siya po ang Behavioral Formation Officer ng Manila Adventist College at Executive Director dito sa Asia Association of Council Pastoral Education. Ganon din. Siya yung host ng Batas at Biblia. Ito'y mailalabas sa susunod na taon, na 2025. Panuorin natin ito, yung Batas at Biblia. Kumusta kayo, Pastor Salo? Mabuti naman po, Pastor Ray, at isang pamusta mula po sa Manila Adventist College. Sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang aniyahan sa isang panalangin. O Panginoon Diyos, maraming salamat sa napakabuti nyo sa bawat isa sa amin. Binigay nyo ang panahong ito upang pag-aralan namin ang inyong mga salita sapagkat ito'y nagbibigay sa amin ng kapanatagan at pag-asa ng kaligtasan. At mayroon kaming patuloy na pagmamahal sa inyo. Pupurihin ang iyong banal na pangalan. Nawa ang presensya ng Banal na Espiritu ang magministeryo sa amin upang lubos namin maunawaan ang iyong mga banal na salita. Pagpapalain at basbasan din ang mga kapatirang nanonood at sumusubaybay, ganoon din ang mga may sakit, ganoon din ang mga mag-i-exam, at ganoon din ang mga may mga financial na pagkukulang sa salapi at sa kasahanap buhay. Pagpalain niyo sila, patawarin niyo kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan. Ito hiling namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. At ang ating pinagpapatuloy na papag-aralan at pinapag-aralan ngayong trimestre, magmula pa noong Oktubre hanggang Disyembre, ay ang temang sa Ebanghelyo ni Juan. At dito natin patuloy na naunawaan kung sino ang ating Panginoong Jesus. Dito sa aklat ni Apostol Juan, kung ano ang kanyang mga turo, ano ang kanyang mga ginagawang himala sa kasalukuyan, sa buhay natin at sa mga nakaraan. At kung sino siya, na siya'y anak ng Diyos at Diyos din sa ating buhay. At ano ang kanyang aral patungkol sa kaligtasan at sa kaharian ng Diyos. Subaybayan mo ito, kaibigan, sapagkat ito'y patuloy na makikilala mo ng lubusan ng ating Panginoong Yesus sapagkat siya'y malapit ng darating. At ang pang-11 paksa na tayo ngayong linggo ay may pangkat na ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Juan 14:26. Ito pong sinasabi, subalit ang mag-aaliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at
magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. At buuin natin ang ating leksyon ng 3 punto, kaibigan. At tatalakayin natin ito ng 3 punto na letter S pa rin. Ang unang S dito ay the source of life, ang Ama. At ang pangalawa ay the Savior of life, ang Anak. At ang pangatlo ay Spirit of life, yan ang banal na espiritu. At unang tatalakay dito ay si Pastor Joe Orbe. Bigyan natin sa kanya ang ibig sabihin, kung ano ang ibig sabihin ng the source of life, ang ating Ama, ayon dito sa ating pag-aaralan ngayong linggo. Pastor Joe. Ang maganda sigurong pasimula ng ating leksyon ay mailagay natin yung framework na itinuturo ni Juan dito, yung 3 persona ng pagka-Diyos, ng kadyosan. At maliwanag sa kanyang talambuhay ni Kristo, pinakita niya yung malapit na ugnayan ng 3 personang ito, sa Ama, sa Anak, at gayon din sa Espiritu Santo. At walang sino man sa kanila ang nawawala sa eksena ng pagliligtas. No? Marahil may emphasis sa bawat persona ng pagka-Diyos sa mahalagang bahagi ng pagliligtas sa atin. Pero lahat po sila ay may mahalagang tungkulin na ginagampanan. At nais kong pasimulan ito sa tungkulin ng Ama. No? Alam nyo, yung Ama, ang madalas nating nababanggit sa ating mga dalangin, sinasabi natin na Father in Heaven, no? Diyos Ama, no? Mahalaga ito sapagkat malaking katungkulan ng Ama na pangunahan ang paglalang ng sanlibutan. Bagamat naroroon ang banal na Espiritu, naroroon ang ating Panginoong Hesus, no? Bago pa man siya nagkatawang tao, ay ipinahayag na maliwanag ng banal na kasulatan. Ang overarching, no? Ang pangkahalatang bahagi ng Diyos Ama sa paglalang ng ating sanlibutan. So, para magabayan ang maikli nating pagbalangkas nito, para sa akin kasi yung Diyos Ama na itinuturo nitong John ay meron lang 3 na mahalagang tungkulin eh. He is the source, siya ang pinagmulan, no? Siya rin ang sustainer, no? Ano yan sa Tagalog yung sustainer? Siya ang nagpapatuloy, no? Siya ang sumasapat, no? At siya rin ang sender, siya ang nagsugo. Yun. So itong 3 ito ang tinalakay ng ating leksyon na tungkulin ng Ama sa buong panukala ng pagliligtas sa tao. No? So kung titingnan natin yung una, walang nalalang sa mundong ito kung hindi binigkas ng ating Diyos. No? Sa pamamagitan ng Ama, ang lahat ay nalalang, maliit, malalaki, no? Lahat ng mga nasa silong ng langit, yung mga lumilipad sa himpapawid, yung mga lumalangoy sa dagat, sa tubig, no? At lumalakad sa lupa, walang nagkabuhay maliban sa nilalang ng ating Ama. Kaya maliwanag na katuruan ng Juan ang dakilain ang Diyos Ama bilang source. Yun. So, dyan nakalagay, no? The Father is the source of life. No? So, bilang source, ang Panginoong Ama rin ang nagsusustain. Wala akong mapulot na salitang Tagalog na natutumbas dyan sa sustain na yan eh. No? Ibig sabihin, hindi lang niya dinala sa pagkabuhay, He did not only spoke them in existence, but He also sustained them. No? Sinubaybayan niya, sinapatan niya, pinagpatuloy niya. Well, lahat ng kailangan ng sansinukob na nilalang ng Diyos, sinapatan niya para magpatuloy. Kasi kakaiba po ito sa iniisip ng panahon ni Kristo na mayroon ngang Diyos pero malayo siya, detached siya doon sa kanyang nilalang. No? Kaya bahala kayo dyan kung anong gawin nyo dyan. Hindi ganon. Hindi ganon. Kundi siya po ang malapit na nakikipag-ugnayan sa lahat ng kanyang nilalang. No? May ugnayan ang ating Diyos sa mga ibon, sa mga hayop,
no? Lalong higit sa tao na kanyang nilalang. So He is the sustainer. At ang panghuli na ginampan ng tungkulin ng Diyos Ama ay siya ang nagsugo ng ating Panginoong Jesus. Si Jesus ang naatasan upang gumanap ng katubusan. Pero ang ating Diyos Ama ang nagpasya na na iligtas ang tao at isugo ang kanyang bugtong na anak. So, ibig sabihin, siya ang may initiative. Hindi kailanman naging initiative ng tao ang sarili niyang kaligtasan. Iwanan sa kanyang makasalanang kalagayan. Hindi pipiliin kailanman ng tao, no, na siya'y maligtas. No? Kundi niloob ng ating Diyos Ama sa kanyang kahabagan, sa kanyang biyaya, no, na abutin ang tao sa kanyang kalagayan upang tayo ay maligtas. Kaya ang sabi, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Lahat ng ito, Pastor, ay napaloob sa tungkulin ng Diyos Ama sa kanyang nilalang. At gusto kong paglaanan nating basahin ang mga patunay nito sa banal na kasulatan. No? Sa Kabanata 1, ang mga talata ay 1 hanggang 3. Magandang mabasa po natin yan. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Yes, no? So ang nagwika ng salita na tumutukoy kay Hesukristo ay ang Diyos, no? Na tumutukoy bilang Diyos Ama, no? Sundan natin sa Kabanata 3, ang talata ay 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Kaya siya ang initiator ng ating kaligtasan. Ano? At sundan din natin sa Kabanata 6, ang talata naman ay 57. Kung paanong ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. So, may kita nyo, no? Hindi tayo ipinahintulot ng Panginoon na mawasak na lang at mapahamak, kundi sinasapatan niya ang ating lahat na mga pangangailangan. Marami pang mga sipi sa banal na kasulatan na nagpapahayag na siya talaga ang nagsasapat sa lahat ng ating pangangailangan. No? Sa Mateo, ang kabanata ay 6, diyan nyo makikita sa mahabang salaysay ni Mateo na maging ang mga ibon sa himpapawid, siya ang nagsasapat. No? Walang bagay na merong buhay sa sanlibutan na hindi sinasapatan ng ating Panginoong Diyos. Subalit, meron ding tinutukoy sa ating leksyon na ang Diyos Ama idinidiin bilang hukom or judge. No? At mahalaga po na mabigyan din ito ng daan upang maunawaan natin na ang kanyang pagiging hukom ay dahil sa kanyang pagiging manlalalang. No? The only reason na God judges, no, ay huhukuman ng Panginoon ng sanlibutan sapagkat siya ang manlalalang. Kaya mahalaga pong maunawaan natin ito na hindi po pwedeng ibaliwala yung katungkulan ng Diyos Ama dahil merong Hesukristo at banal na Espiritu. No? Kaya yung may mga katuruan na ang emphasis lang ay sa kay Hesukristo, magiging kulang po ang ating pangunawa sa maluwalhati na pagganap ng pagka-Diyos sa ating kaligtasan. Maraming salamat, Pastor John. Napakaliwanag na ipinapakita sa atin at naipaliwanag niya na ang source of life dito sa banal na kasulatan ay ang Ama. Siya ang nagsugo. Yan ang magandang sinabi niya dito, na naisugo si Jesus. Kung may sinugo, may nagsugo. Ang sinasabi. Ang maganda dito sinasabi niya ay sa John 3:16, sapagkat kung gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sino itong Diyos na ito? Sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Yung Ama, hindi niya ibigay yung kanyang sarili kung siya rin ang anak. Dapat mayroon siyang anak na tinatawag. So, ibig sabihin, ang pagka-Diyos, Pastor Salo, ay binubuan ng 3 persona.
Diyos lahat. Diyos yan ito. Ama, Anak, at Espiritu Santo Yes. sinasabi. So yung Ama, ang role niya, sugo. Yung Anak, yun papaliwanag mo Sinugo. mamaya. Sinugo. Yan ang banal na Espiritu. So maraming salamat. Maliwanag ito, kaibigan. Wala tayong pagdududahan. Tiyak ito na sinasabi ng banal na kasulatan. Ano, Pastor Salo? May Kaya nga kadagdagan sinabi ka pa. rito, mahalagang makita rin na itong sinugo at nagsugo, iisa ang kanilang layunin. Hindi yung magkaiba. Hindi magkaiba. So, iisa lang. So, yung Ama na nagsugo, na siya ang source ng buhay, ipinapahiwatig ng kanyang anak kung ano yung kulay. Di ba? May makulay ang buhay. Siya yung nagbibigay, nagsusustain, nagbibigay ng kulay nung klase ng buhay. Mamaya sa ikalawang punto, tatalakayin natin yan. Yung papaano ba ipinapahayag nung sinugo ang pag-sustain noong nagsugo. Na yung nagsugo, siya yung sinutukoy nila sa unang punto na Ama. Na source of life. Source of life. Alam mo, Pastor, mahalaga rin ang kaisipan na ito sa panahon natin ngayon. Lalo na't iniisip ng sanlibutan na meron pang ibang paraan na nagdala ng buhay sa sanlibutang ito. Nandyan yung iniisip nila na iba ang Diyos. Iba ang pinagmula ng buhay. Ang total thought ay randomness. No? Hindi maintindihan. No? Parang nagmula sa chaos. At yun din naman ang pinasimulan ng Genesis 1:1, di ba? Pero doon mo nakita yung Diyos na naglagay at nagsaayos ng lahat. Pero sa kaisipan ng sanlibutan, walang nagsaayos. Hanggang ngayon, kagulo tayo. At kung meron mang order yan, is because of evolution. Yun. So, mahalaga ang katuruan ng Diyos Ama sapagkat ito ang nagliliwanag sa atin na ang Diyos natin ay makapangyarihang Diyos na hindi lamang tayo pinasimulan out of wishful thinking, out of randomness, kundi meron siyang purpose, may layunin siya. Maganda yung sinabi mo na yung tungkol sa evolusyon. Gustong ma-pick up ng ating mga taga-subaybay na ang bawat isa sa atin ay hindi galing doon sa evolusyon na tinatawag. Na ang tao ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa unggoy. Mahirap. Bakterya. Pagtingin mo sa kahit medyo hawig na sa unggoy, huwag mong paniwalaan na ikaw ay galing doon. Galing ka sa unggoy. Ang tao ay galing sa kumbinsin mo unggoy. talaga ang sarili mo. Hindi totoo yan. Kahit hawig na. Pero tayo ay galing sa kamay ng ating Panginoon Diyos na manlalalang. Kaya kaibigan, purihin ang Panginoon Diyos, ikaw ay espesyal, ikaw ay katangi-tangi at tiyak na nilalang ng Panginoon Diyos sa kanyang kamay dahil nagmamahal siya sa bawat isa sa atin at gusto niyang sustainer, sabi mo. Pinagpapatuloy niyang iniingatan ang bawat isa sa atin para tayo ay patuloy na maglingkod sa kanya na may katuwaan at kasiyahan, nananampalataya at mayroong madiin na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kaya purihin. Alam mo, Pastor, pagka puro yung Kristo lamang ang idinidiin natin, hindi nakikita yung pre-existence na form ni Jesucristo. Hindi na ididiin yun. Kung sino siya bago pa Yes, exactly. may panganak. Oo. Dahil merong katuruan ng Diyos Ama, nakikita mo doon na merong Kristo bago pa man siya nagkatawang tao. Sapagkat may relasyon sila. Hindi mo po pwedeng, tayo pa namang mga Pinoy, ang kaisipan natin ay, yan kasi ang binigay sa akin ng tadhana. Hindi tayo gano'n. Hindi. Gulong ng palad. Gulong ng palad. Palad. Kaya marami tayong mga kaisipan na para bang hindi natin kinikilala yung kapangyarihan ng Diyos bilang manlalalang. So, He is the source, sustainer, siya rin ang sender. Alam mo, sa buhay Kristiyano, kaibigan, yung sinasabing gulong ng palad, tadhana, ay pampalubag-loob lang yan. Kung ikaw ay nasa lubok ng kahirapan o anumang mga persecution sa buhay mo. Pero sapat ang salita ng Panginoon Diyos, kaibigan, na nagbibigay sa iyo ng pagpapala at pagpapalakas na tayo ay hindi matitinag kundi tayo magtatagumpay. Sapagkat ang Diyos natin ay napakapangyarihan
At manlalalang nga ang ating Diyos. Ang kagandahan yan, Pastor, hindi lang siya naglalang, kundi nag-sustain. Yun. Meron kasing iba, halimbawa sa tao, nung napanganak na, iniwan naman yung Totoo ay hindi yun responsable ang ganun. Ang ating Panginoon, hindi siya ama na nung nailabas na yung anak, ay iniwan. May mga ganyan yung iba nga, hindi nila nakilalang kanilang ama. Pero siya ang klaseng ama na naglalang na, nag-sustain pa. At hindi ka talaga niya. Naalagaan pa niya. Yun, alam mo, Pastor, sa akin yun, very, very heartwarming yun na malaman mo na ang naglalang sa'yo, sinusustentuhan ka. No? Kasi hindi naman yan, ito ipinagpatayo na kita ng bahay. Alam nga namang ako pa yan. Pinaaral kita. Ako pang babayad ng kuryente niyan. Ako pang magbabayad ng tubig niyan. Ikaw na May trabaho na hindi ganun ang Panginoon Nilalang niya, pinagkaloob niya sa'yo, pagkatapos sinusustain pa niya. Okay. Maraming salamat, kaibigan. Sa unang punto, sa lahat ng mga nakikinig ay, ang unang punto, the source of life. Ang pangalawang punto, ipapaliwanag sa atin ni Pastor Salo, Savior of life. Pastor Salo, ano ibig sabihin nito? Ating imbitahin ang ating mga taga-subaybay sa 2 kapitulo ng Aklat ni Juan. Punta tayo sa kapitulo 14 at kapitulo 17. Diyan po ang ating focus ngayon. Unahin natin basahin, Pastor, ang kapitulo 14, 7 hanggang 11. Yan po ang ibig sabihin niyan, ay ipapaliwag natin maya. Kung ako'y kilala ninyo, ay makilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, siya ay inyong nakikilala, siya ay inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, pakita mo sa amin ang Ama, at kami ay masisiyahan na. Sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama? At ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nananatili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Sumampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Subalit kung hindi ay sumampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa. Okay, diyan pinapaliwanag natin pa yung Jesus, Pastor, na ano bang sasampalatayahan natin? Ang sabi niya, sumampalataya kayo na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Yun. Ang ibig niya sabihin, magkaisa kami. Pero hindi sila isa lang, magkaisa. Kaya kung paano pinakilala ng ating Panginoon Hesus, si Felipe kasi sabi niya, sana makita rin namin yung Ama. Sabi niya, ikaw ba naman, Felipe, ang tagal na natin magkasama. Pag nakita mo ako, nakita mo na rin Ama, sapagkat siya ay nanahan sa akin. Sa English, ang ginamit dyan, salita is dwelt. May history niyan. Doon sa Eden, God dwelt in Eden. Sa sanctuary, He dwelt His presence in the sanctuary. Nung pinanganak ang ating Panginoon Hesus, Emmanuel, God is with us. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, He is dwelling in every human being. Kaya dito, ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. Kung nakita nyo ako, nakita nyo na rin ang Ama. Kaya, huwag nang magtanong. Ito na nga yun ngayon, pinagpatuloy pa rin yan ang explanation ng ating Panginoon Hesus. Punta tayo sa Kapitulo 17. Mga versikulo 1 hanggang 5. Baybayin natin yan, Pastor. Nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Niluwalhati kita sa lupa. Sa pagtatapos ko ay gawaing ibinigay mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatiang aking tinaglay sa harapan mo
bago nagkaroon ng sanlibutan. Okay. So, dyan pinapakita ng ating Panginoon Hesus yung close connection niya sa Ama mula pa nung wala pa ang sanlibutan. Ang tawag niyan sa theological language, eternity of the past. So, silang dalawa ay mula pa noong eternity of the past. At ipaliwanag natin tong konti na yung pagpapakilala ng ating Panginoon Hesus sa Ama sa pamagitan ng kanyang buhay, sa kanyang pamumuhay, sa pamagitan ng kanyang pagsakripisyo, at sa pamagitan ng kanyang mga turo. Ito na ngayon, tinuturo nga niya kasi nga, hindi nila masyadong naintindihan. Na ito isang napakaganda, very crucial to. Kasi ang sinabi kasi niya dyan, sa versikulo 3, yung sinabi, upang makilala kanila, basahin daw ulit. Na iisang Diyos na iisang na tunay. Diyos na tunay. Ang sabi ng iba, tingnan nyo, iisang Diyos na tunay lang ang Ama. Ay, di himayin natin dyan. Totoo nga. Karagtong Sinabi na, iisang Diyos na tunay na Ama. Wala nang iba pang Diyos na tunay na Ama. Wala na. Iisa lang. Isa lang, hindi isa. Isa lang talaga. Ang tinutukoy dyan ni Kristo na isang Diyos na tunay na Ama. Iba yung sinasabing the only true God, the Father. Hindi ang ibig sabihin dyan, the Father is the only true God. Magkaiba yun, Pastor. Hindi niyan sinabi, the Father is the only true God. Hindi niya sinabi. Kundi ang sinabi niya, only the only true God, the Father. Ibig sabihin, wala nang iba pang God, the Father. May karugtong dyan. May karugtong dyan. Magkaiba kasi. Kasi yung mga taong hindi naniniwala kay Kristo na siya Diyos, tingnan nyo. Ang Father lang talaga ang Diyos. Hindi. Siya lang ang only true God, the Father. Ibig sabihin, wala na. Kahit may magpakilala dyan na sila din God the Father, wala na. Hindi, only yun eh. Both the Father and the Son, they are monogenes. Only. Only Father, only Son. Walang katulad yan. Walang katulad yan. Ngayon, may koma dyan, di ba? Sa karugtong, ang sabi niya, na siya rin ang anak. Na yung anak is only din siya. Sino yun? Si Jesus Christ. Parehas yan na only. Only Father and only Son. Pero hindi dyan sinabi, the Father is the only true God. Hindi yan ganyan ang pagkabanggit eh. There is one true God, the Father, but there is also one true God, the Son. There is also one true God, the Holy Spirit. Nung pagbaptize, doon sila nagpakitang tatlo, one at the same time. Kaya, ang sabi ng ating Panginoon Hesus, i-glorify mo ako. Sa klase ng glory na meron na tayo. Basahin mo daw ulit, Kapitulo 17, talatang 5. Anong sabi? At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatian, aking tinaglay sa harapan mo bago magkaroon ng sanlibutan. Bago pa magkaroon ng sanlibutan, may nag-comment doon sa ating mga nakaraan. Meron bang mababasa sa Biblia na si Kristo ay eternal? Meron, marami. Ang isa dyan ay ito. Kapitulo 17 ng Juan, versikulo 5. Na siya ay kasama na ng Ama bago pa man may sanlibutan. Ang ibig sabihin niyan, eternity of the past. Ngayon, kung siya ay tao lamang, paano siya mag-exist sa eternity of the past? Wala pang ang tao nun eh. Kaya nga, ang ating Panginoon Hesus, may kalagayan na siyang Diyos na ito ang pinapaliwanag ni Juan. At ito naman ang pinapaliwanag ni Kristo kasi hindi nga nakuha kahit tumalagad eh. Diba? Ang sabi nila, ipakita mo nga ang Ama sa amin. Sabi niya, ako na nga yun. Ako ang nagpapakita sa Ama. Ibig sabihin, na kung gusto nyo kung paano lumakad ang Ama sa katawan, si Kristo. Kung paano nagpapagaling ang Ama, si Kristo. Kung paano gumawa ng himala ang Ama, si Kristo. Sapagkat si Kristo ang nagpapakita kung ano ang kaanyoan ng Ama sa kaanyoan ng laman.
At yung pagpapakita niya, ganun din ang pagpapakita ng Ama. Ibig sabihin, yung purpose ng Ama sa pagpadala sa Kanya, yun yung pinapakita ni Kristo. Wala siyang sariling agenda, kumbaga. Kundi ang agenda ng Ama, yun din ang agenda ng Anak. Yun din ang agenda ng banal na Espiritu. Kaya nga, nagkakaisa sila, especially in plan and execution of salvation. Napakaganda, Pastor Salo, na ito'y nagpapahiwatig sa atin na wala ng ibang anak kundi si Jesucristo lamang, na siya ang ating tagapagligtas at Mesyas, na ang kanyang mga turo ay ating sampalatayanan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So si Jesucristo ay hindi lang siya naroon noong siya ay naipanganak, kundi siya, sinabi ni Pastor Salo, ay naroon na siya. Eternity of the past, ibig sabihin, naroon na siya. Noon pa, bago lalangin ang mundo. Noon pa, magkaroon ng umpisa o simula. Ang ating mundo ay nagkaroon na. Naroon na ang ating Panginoong Jesus. Diyos yan. Nagkatawang tao lang siya. At ang pangalan ay Jesucristo. Kaya purihin ang Panginoong Diyos. Yeah, siguro, Pastor, ang pinakamalapit sa puso natin na pagpapakilala kay Kristo ay yung ginanap niya ang pagkatao para marinig natin, matikman natin, no? Maramdaman natin, Mahawakan. makita natin, mahawakan natin, makita natin. Ang Diyos. Ibig sabihin, kay Jesucristo, in-engage tayo ng Panginoon sa lahat ng senses natin para nang sa ganon, maging meaningful yung experience natin sa Panginoon. Hindi siya, yun yung tinatawag ng Pastor, na ang ating Panginoon Hesus ay pinakita ang Diyos kung ano ang Diyos sa literal, hindi abstract. Yeah. Literal. Pero ang isa pang in-emphasize dito sa part na to, sa pangalawang punto, madalas kasi nating sinasabi na si Kristo ay bugtong na anak. Pero may bihira nating nasasabi na ang Ama ay bugtong din na Ama. Totoo. Meron din kasi magpakilala sila sa ang Ama eh. Hindi nga eh. Kasi kahit ang Ama at Holy Spirit ay bugtong. Silang lahat bugtong yan. Ibig sabihin, distinguished, determinate, solo, walang katulad. Walang katulad yan. Walang katulad. Ang naging purpose, pag indinungsong natin itong part na to na pinaliwanag ni Pastor Salo, doon sa nauna natin kanina sa Diyos Ama, makikita ninyo na nilalang ng Diyos ang sangkatauhan, lahat ng kanyang nilalang. Ang main purpose niya is to self-revelation I-reveal, yes. Ihayag niya yung sarili niya sa tao. Para nang sa ganon, kasi walang hanggan ang Diyos Kaya for eternity, sabi nga, hindi mo lubos na masusukat ang Diyos. Kaya habang nagre-reveal ang Panginoon, mas nagiging intimate. Doon nagkakaroon ng malalim na kahulugan yung sinasabi ni Pastor Salo na sa pagkatapos na magkasala ng tao, ang gusto talaga ng Diyos is again to dwell with them. Kaya mula doon sa revelation, to dwell with them. Mas naging objective ang Panginoon. Kasi nga, lalong humina yung senses ng tao Kaya kinakailangan maramdaman, pragmatic na ang tao. Kaya nga hindi yung sinasabi ng iba na nung nahulog ang tao sa pagkakasala, kailangan ng Panginoong Hesus na mga taong perfect, yun yung issue ngayon na para maging exhibit ng Panginoong Hesus. Ay hindi ganun Kasi ang ating Panginoong Hesus bilang tao at nasunod niya ang kalooban ng Ama ay enough na. Hindi niya na kailangan pang another last generation para mag-demonstrate ng kanyang pag-ibig. Yan ang una. Na ang tao na nire-refer ay ang ating Panginoon Hesus sa kalagayang tao. Pangalawa, ang purpose ng Panginoon nang siya'y pumunta sa sanlibutan, primarily ay hindi pala patunayan na mali ang accusation ni Satanas. Hindi yon. Kundi, anong sinasabi sa Lucas? Kundi iligtas ang sangkatauhan. Sapagkat inibig niya ang sangkatauhan. Kasi kung ang primary purpose ng ating Panginoon Hesus ay para patunayan na mali ang accusation ni Satanas, ang ibig sabihin na threaten siya doon sa accusation. Ay hindi ganun. Walang makathreaten sa Diyos, kahit si Lucifer. Hindi siya na-threaten. Kundi, pumunta siya rito, Juan 3:16,
para maipakita ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Ngayon, ang buhay ni Kristo, yun na yung pinaka-exhibit. Hindi na kailangan ng iba pa. Gustong-gusto ko, Pastor, talaga yung kaisipan na gano'n, na isipin mo, nag-initiate ang Panginoon na i-restore tayo sa Kanya. No? Sa kabila ng nahiwalay tayo dahil sa kasalanan, gusto talaga niya tayong isauli doon sa dating sakdal na karanasan. Ni Adan at ni Eva, bago nagkasala. Nakapagsalitaan tayo, nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos ng, sabi nga, ng mukhaan, ng walang anyo ng kasamaan na hahadlang sa atin. What could be a better experience than communion with God? Di ba? Kaya kung ang punta mo sa langit, yung sasabihin mo lang, gusto mo makita yung mga magagandang bagay, you miss heaven, the whole point. Di ba? Because the most meaningful experience is to commune with God. Makita ang Diyos. At yun ang ginanap ni Jesucristo. Makasama. Yan nga ang sinasabi na kailangan ang focus natin yung person, hindi yung benefits. Hindi Yung person, hindi yung benefits. Yung eternal life, yung mansion, benefits lang yun. Kasama yun sa package. Pero ang purpose talaga, yung nawala, nung nagkasala, ano ba yung nawala? Yun yung makasama siya ng mukha. Kasama. Na walang shame. Yeah. The feeling Diba, of no? shame existed after sin. Yes. Yun yung i-restore ka. Kaya, hindi pa magiging perfect talaga ang tao sa kalagayan dito sa mundo in a sense of being sinless. Bakit? Wala pang restoration eh. Kailan ang restoration? Pag isinauli na tayo ng ating Panginoon Jesus. Purihin ang Panginoong Diyos. Napakabuti. Wala na tayong ibang pupuntahan o pagdududaan. Huwag nating bigyang karibal ang ating Panginoong Jesus sapagkat pagbigyan natin ay tayo'y mawawalan ng landas. Siya ang daan, siya ang buhay. Siya lamang ang ating pagsinta. Pinakita ng Panginoong Jesus ang katotohanan tungkol sa kadyusan, kung sino ang Diyos Ama na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Tayo ipupunta na sa pangatlong punto. Pastor Joe, ang ibig sabihin nito ay unang S, ay pangatlong S, kaya pala, Spirit of Life. Anong ibig sabihin nito? So tapos na tayo dun sa Source of Life. Tinalakay ni Pastor Salo yung Savior of life, no? At ngayon naman ay yung Spirit of life. May kita mo, no? Pa-exciting ng pa-exciting. Kasi nga ang purpose ng Panginoon is self-reveal, no? Tapos gusto niyang manahan sa ating kalagitnaan. Sa Diyos Ama, parang malayo sa tao ang Ama, no? At that point. Kaya ginawang personal ni Jesucristo, nahahawakan natin, nakakausap natin. Nung bumalik siya sa langit, mas naging intimate pa. Hindi nawala yung joy na meron tayo kay Jesucristo, kundi hindi lang sa nahahawakan natin, nananahan siya sa atin. Biruin mo yun? Ha? So, yung banal na espiritu sa ganitong kalagayan ay mas intimate. At ito ang mananatiling relasyon natin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. No? Kaya doon po sa nakakaisip na hindi mahalaga ang tungkulin o ginagampanan ng banal na espiritu sa pagliligtas ng tao, you are missing the last portion of God's saving grace. Kasi doon siya mas lalong nagiging intimate sa atin, ang ating Diyos. Biruin mo yung hindi na natin maalala, ipapaalala niya sa atin. No? Yung ating katawan, no, pagka ito ay inukol natin sa Diyos, ay templo ng banal na espiritu. Look at that. Yung mga paglalarawan sa banal na espiritu sa bagong tipan is so intimate na walang katulad sa ating karanasan ng kaligtasan. So, let me nail down 3. No? Tatlo ang dapat nating maalala sa tungkulin ng banal na espiritu. All starts with letter E. Una, He is the enabler. No? Being the enabler, hindi ito yung negative na kahulugan ng enabler na meron tayo ngayon. Ano? Na yung alam mong mali, no? Not that kind of enabler. Ito talaga yung binabangon mo pa. Yeah, siya ang pasimula sapagkat walang kakayanan ng tao sa ganang kanyang sarili. Kahit naisipin yung tama, walang kakayanan ng tao sa sukat niyang ikaliligtas. So, kinakailangang dumaan siya dun sa proseso ng rebirth. No? Yung new birth experience. At banal na espiritu ang essential dyan. Kaya siya talaga ang enabler ng new life.
No? Kung merong magpapaganap niyan sa kalagayang espiritual na kapanganakan, yan ang layunin ng banal na Espiritu. And we have good example of this. Pinaliwanag ito ni Jesucristo kanino? Kay Nicodemo. Di ba, no? Maliwanag yan. We cannot miss that one. Ang pangalawa niyang tungkulin ay the evaluator. Binibigyan niya tayo, sinasangkapan niya tayo para maisip natin ang mabuti, ang masama. Pagkatapos ay matututo kang manimbang, no? Sapagkat meron kang kalayaang magpasya, inaakay ka ng banal na Espiritu na kamuhian ang kasalanan at mahalin ang katotohanan. Ka-evaluator siya. Ang ganda ng role ng banal na Espiritu. Kung sana nakikita natin yung kanyang tungkulin sa ganitong paraan, we will really pray every day for the outpouring of the Holy Spirit. Amen. Lalong nagiging intimate ang Father, ang Son sa atin. At yung panghuli na letter E, ito siguro sa tatlo, ito ang pinaka-favorite ko, Pastor Salo, yung encourager. Siya ang tagapagpalakas ng ating kalooban. Kasi alam ng Panginoon, habang papalapit na ang katapusan ng sanlibutan, bago siya dumating, dadanas tayo ng kapighatian. That is very clear in Revelation 12 onwards. No? Yung iglesia dadanas ng kapighatian. Dito lalong magiging makabuluhan ang tungkulin ng banal na Espiritu sa atin. He will bring assurance, no? Peace, and the grace ng Panginoon lalong magiging makabuluhan sa atin. Kaya ako naniniwala, Pastor, nung sinabi ni Jesus na do not be afraid, let not your heart be troubled, no? He is actually anticipating already the giving of the ministry of the Holy Spirit. Talagang doon, ipinapakita niya na ipagkakaloob niya ang banal na Espiritu na habang wala siya rito, hindi mo nararamdaman siya, hindi mo siya nakakausap. By the ministry of the Holy Spirit, nandyan siya sa'yo. Nandyan siya sa'yo. Kasi isipin mo, no? Kung hindi si Jesucristo umakyat sa langit, una, wala tayo siyempreng tagapamagitan. Pangalawa, very limited ang galaw ni Kristo. Kakaunti ang makikinabang. Pag nagpapagaling siya dito sa Metro Manila, edi wala siya sa ibang lugar. Although masasabi niya kahit hindi niya nakikita, ikaw na nasa Isabela, pinapagaling kita kahit hindi niya nakikita. Pero iba yung ministry ng banal na Espiritu eh. Mas malawak. No? Dumalangin ka sa Panginoon saan ka man naroroon. Pag ikay nakaugnay sa Diyos, ang tanong, sino ang nagbibigay sa iyo ng kakayanahan na manalangin ng ganon? At gustuhin yung panukala ng Panginoon. Banal na Espiritu yun. No? Kaya napakagandang encourager ng banal na Espiritu sa atin. Again, no? The role of the Holy Spirit is very important. Siya ang enabler, siya ang evaluator, and He is also the encourager. Praise God. Amen. Susuriin tayo ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating pag-iisip. Ako, ganun din. Kung ako'y bumili ng mga gulay na sa tindahan, kung saan man. Kamatis man, kung ano man. At mayroong nakikitang magaganda doon. Ito ba'y maayos para sa akin? Sabi nung ito, hindi maayos yan. Alam mo na yan. Pinaalala ko na sa iyo na masama yan. Okay. So doon naman sa kabila, ay maayos yan, masarap yan, lalaway-laway ka dyan. Pero sinabi ang resulta ay magkakaroon ka ng kung ano-anong mga lumalabas sa iyong katawan dyan. Mamaya-maya ay nasasama ang pakiramdam mo dyan at ang kalusugan mo dyan. So may dalawa doon. Ngayon, yung mabuti, gawain ng banal na Espiritu yon. Pinapaalala niya yon. Yun ang sinabi ng Panginoon Jesus, di ba? Ang banal na Espiritu, ang kanyang sasabihin, ipapaalala niya kung ano ang aking mga sinasabi. At sa isang magandang makita natin dyan, Pastor, yung word na nananatili or nanahan. Kung paanong quality na ang Ama ay nanahan kay Kristo at si Kristo ay nanahan sa Ama, ganun din the same quality na ang Holy Spirit nanahan sa atin. Yes, true. Yun yung kanyang ini-emphasize dyan eh.
na yung Ama nanahan sa akin, ako ay nanahan sa Ama, at ang banal na Espiritu pagdating niya sa yung comforter, tagapaalala, yung quality ng work ng Father at ng Son, that is the same degree and the same quality ng ginagawa ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. With one exception. Ang hindi lang magagawa ng banal na Espiritu ay pilitin ka. Yeah. Oo. Yun lang ang kanya. Siguro, Pastor Ray, yung pinakamagandang karanasan yan, maliban kay Kristo, yung Pentecost mismo. No? Sa Acts chapter 2. Naku po, kita mo naman ang resulta. Dahil nanahan ng banal na Espiritu sa mga alagad, at ang mga alagad na natili, no, kay Jesus at sa banal na Espiritu, kita mo ang resulta. Talagang nakita ng buong sanlibutan ang kahayagan ng kalwalatian ng Panginoon. So, Never. Napakaganda kung ang isang tao ay talagang yakapin niya ang pananahan ng Banal na Espiritu sa kanya at lubusang magpagamit siya, ay talagang lubusang gagawin ng paraan para magbibisa. Pero kung konti lang, hindi mabisa siya. Parang kagaya nito, Banal Espiritu nga, halimbawa lang, kalahati lang. Kalahati lang ang power niya. Pero kung punuin yan at buong buhay ay mapagamit ka sa buong buhay mo, isip mo lahat yan, ay talagang magkakaroon ng kagaya ng gawa. At isa rin kailangang makita natin dyan, Pastor, yung continuous theme of the Great Controversy. Kasi doon sa gawa, Kapitulo 2, kahit ang milagro, biruin mo, nagsalita sila, pero yung maririnig ng tao, yung lingwahe nila. Kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pero ang sabi ng isa, hindi, tumira lang yan ng red horse, mga lasing yan. So, meron talaga lagi na may naniniwala at may hindi. Because of the continuing process of the Great Controversy. That is also very important na ang Great Controversy theme ay laging nangyari sa bawat isa sa ating sarili. Kaya gumagawa rin tayo ng pagdidesisyon sa bawat pagkakataon. Mamimili tayo kasi laging pinipresent dyan ang tama at saka mali. Nagustuhan ko yung punto niya ng pangalawa, evaluator. So, ibig sabihin, pag binasa mo ang Banal na Espiritu, ay binasa mo ang Banal na Biblia, ay pag binabasa mo, pinapaalala sa iyo na ikaw ay nagkulang ka, yan ang mga ginawa mo. Pero paalala na sa iyo. Kung naalala ko lahat ng mga nakaraan ay nagkasala ako, yan ang paraan ng Banal na Espiritu. Kung ang mga bagay na ginawa kong makasalanan ay sinusuri niya nga yung aking buhay, ang aking isipan, anong ginawa ko ngayong araw na ito, yun ang gawain ng Banal na Espiritu. Pag sinabing pinapaalala, nangyari na yan. Kaya pinapaalala. So ano ba yung pinapaalala niya? Yung buhay ni Kristo. Yun na yung pinapaalala niya. Mga katuruan niya para maging tapat tayo. Marami pang pinsan na iyan diyan sa bagay na yan Siya rin ang equiper. Siya rin ang enhancer. No? Nagbigay ng yung dating gift. na-memorize mo, hindi mo na maalala. Pero kailangan yun para sa mga makakapakinig. I-enhance niya yung memory mo. Papaalala niya yan. Tapos yung wala ka, halimbawa, tinawagan ka sa gawain, bakit ako? Tanong mo. Pero i-equip ka ng Panginoon para magawa yung kanyang gawain. Matindi ang Holy Spirit. Basta lang, open ka. Kaya nga, ang sabi ko dyan, sa naintindihan ko sa banal na kasulatan, yung participation lang talaga ng tao, consent. Under the principle of obligation and contract, walang mangyaring kontrata kung hindi mo bigyan ng consent. Tatanggapin mo talaga kahit yung donation, pag hindi mo tinanggap, walang nangyari. So, ang Holy Spirit, pag hindi ka nag-consent sa Kanya, convict siya ng convict, pero hindi mo naman siya pinapayagan, wala rin siya. Ibig sabihin, paalala siya ng paalala, hindi mo naman ginagawa, ayaw mo naman, paniwalaan. I forget all about it. Wala rin. Naisip mo ba yung malaking kawalan sa mga tao na tinatanggal itong banal na espiritu sa tatlong persona? Yung tuniti na lang. Malaki ang kawalan. Malaki talaga ang kawalan, Pastor. And here we appreciate everything. Kasi wala silang maalala. Walang magtuturo sa kanila. Wala nang taga-ganon Pastor, sa mga taga-subaybay, yan ang pinakamasaklap sa buhay ng tao. Kung
Huwag nating paniwalaan ang banal na Espiritu. Eh, anong sabi ni Jesus? Magkasala kayo sa Ama. Magkasala kayo sa Anak. Pero pag nagkasala ka sa banal na Espiritu, anong mangyayari sa iyo? Blasphemy. Wala ka na. Bakit? Pinakamahalaga ito sa atin ngayon, sa ating kapanahunan. Oo, naniwala ka sa Ama. Naniwala ka sa Anak. Pero kung baliwalain mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na susuri, enabler, equiper sa buhay mo, wala na. Hindi ka mapapatawad. Sabi ng banal na Spirit, sabi ng ating Panginoong Jesus, hindi mapapatawad, wala lang kaligtasan. Bakit? Kasi siya na lang ang huli. Pastor, dito sa lupa. Pero tingnan mo naman, kahit na basagulero, tumador, wala na. Waldas na ang buhay. Pag dinatna ng banal na Espiritu, nakakilala siya ng katotohanan. No? Kita mo naman. Yes. Paano nangyayari yung transformation? Basta magbigay siya ng consent. Di ba? Kasi papayag siya. Pagka pumayag ka, hindi, di ba? Yan ang in-explain ni Apostol Pablo sa Galacia. Dalawang nature lang eh. Sinful nature and fruit of the Spirit. Now, saan dyan participation ng tao? Participation lang talaga ng tao ay magbigay ka ng consent. Papayag ka. At yan lang yung, kailanman, dalawa lang kasi ang nasa tao eh. Yung our capacity to give the consent. The capacity that has na binigay ng Diyos sa atin. Hindi din yan original sa atin. Ipinagkatiwala sa atin. Magbigay ng consent. Pangalawa, yung original at inherent property ng tao, kasalanan. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba yan. Yan lang talaga ang sa atin, kasalanan at pagbigay ng consent. So, yung tatanggapin ko kung ano ang plano ng banal na Espiritu, kung ano yung sinasabi niya sa akin na tama o mali, pag tinanggap ko. Ngayon, pag tinanggap ko at naging mabuti ako, hindi ko may ipapasa yung kabutihan ko sa iba. Hindi. Ganon din ang kasalanan na ginawa. Hindi ko ipapasa yun ang sinasabi mo. Hindi ko ipapasa yung ginawa kong kasalanan para sa iyo. Kaya nga sa principle ng criminal law, ang tawag dyan is crime is personal. Hindi mo siya pwedeng ipasa sa iba. Okay, maraming salamat. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Ang tatlong puntong ito ay tatlong S, Source of Life, ang Ama, the Savior of Life, ang Anak, at the Spirit of Life, the Holy Spirit. Maraming salamat, Pastor Salo, Pastor Joe, na patuloy tayong nag-aaral, ganun din ang mga subusubaybay sa programang ito. Now, sa ating pagtatapos ay makakarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos nito ay hingin natin si Pastor Joe na magbigay ng isang panalangin. Sa buhay na ito, di malaman kung paano ang bigat ng nararanasan. Hirap sa patungo, ang problema'y dumarating. Huwag matakot, malulutas rin sa tulong ng Panginoong Yesus. Umasa ka, iyong kakampi. Manalangin, maghintay, magtiwala, manalig, ika'y diringin. Pag-asa, patnubay kay Jesus, siyang gabay. Huwag mong isipin, ikaw ay nag-iisa. Alalahanin, lagi kang may kasama. Magtiwala ka, magtiwala ka, manalangin,
maghintay, magtiwala, manalig, ika'y diringgin, pag-asa, patnubay, kay Jesus, siyang gabay, manalangin, maghintay, magtiwala, manalig, ika'y diringgin, pag-asa, patnubay, kay Jesus, siyang gabay, kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus, siyang gabay. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat patuloy mong inihahayag sa amin ang iyong pag-ibig, ang iyong walang hanggang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ipinakita mo sa kasaysayan ng aming mga ninuno ang mga biyaya at mga kautusan, mga pagpapatawad ng Diyos Ama. Inakay mo sila, Panginoon, sa kabila ng aming katigasan ng ulo. At ngayon, sa panahon ng aming Panginoong Hesukristo, ipinalasap mo sa amin ang makasama siya sa katawang tao. Salamat, Panginoon, sa mga ganitong karanasan, sapagkat lalong nagiging matibay sa aming pananampalataya na ikaw ang siyang nagtataguyod sa amin at hindi mo nais na ang sino man sa amin ay mapahamak sa kamatayan. Yes, Lord. Sa panahong ito, O Diyos, habang naghihintay sa inyong malapit na pagparito, loobin mo na ang banal na Espiritu ay gumawa sa aming mga buhay. Mabago ang aming karanasang espiritual at kami lumago kay Jesus araw-araw katulad ng kanyang pag-ibig sa amin. Yes. Banal na Espiritu, hinihiling namin na turuan mo rin kami sa mga bagay na espiritual upang makapanatili kaming matatag sa mga darating na mga pagsubok, panliligaw ng kaaway, at kami mailayo sa iyo. Yes, Lord. Nais naming tumahan sa langit na bayan upang nang sa ganon, magpakailanman, hindi na kami mawalay sa pag-ibig ng Diyos Ama. O Panginoon, bigkisin mo kami sa pagkakaisa. At ito ang maghayag na ikaw ang aming sinasampang Diyos at kami ay iyong bayan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin ng Diyos, maraming salamat sa patuloy na pagsusubaybay sa aming programang Oras na Pag-aaral. Ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa iyo, kaibigan. Maraming salamat.